So muli, welcome po sa Alive in Christ Christian Church. So lahat po ba tayo ay nagagala? Amen! So alam ko po no, sa isang linggo na ating pagtatrabaho, marami sa atin ang nakakamdam ng pagod, panghihina. Pero sa mga tao po, gaya natin na nangangailangan ng kapahingahan, ng kalakasan, narito po tayo sa tamang lugar dahil ang presensya po ng Panginoon ang siyang makakapuno ng lahat. Amen. Kaya, hindi naman tayo papatugtog pa. So, welcome po sa ating lahat. At ganoon din po sa ating online viewers. Maraming salamat po muli sa pag-join nyo sa amin. Even po at naway maramdaman nyo rin po ang presensya ng Lord kung saan po kayo naroon. Gaya ng pagkilos niya rito sa Anchor. So, tayo po ay magsisimula na. Ang ating pong call to worship ay pangunahan ni Sister Maymay Henukin. Nasusundan naman po ng panalangin ni Sister Ruth Sipolbeba. At ganoon din po ang ating scripture reading. Ay magmumula po kay Giselle Gunat. O it will be Joyce Viloria. At ang ating pong worship leader for today, walang iba po kundi si Sister Bila. At ganoon din po ang mensahe na ating Panginoong Jesus ay magmumula po kay Pastora Susan Diaz. At ganoon din po ang ating exhortation to give ay magmumula kay Sister Armia. At susundan po naman iyon at the last part ng ating pong gawain ay magmumula po kay Sister Joycelyn Pangaya. Kaya pwede na po tayo magsitayo at handa ang ating mga puso para po sa ating pananalig. Let us put ourselves in the presence of God. At isang tabi muna po natin ang lahat. I-focus po natin ang ating presence kay Lord. Let's sing the song. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power.
Panginoon ang siyang pumakit na Panginoon sa bulwarang ito, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas, Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin, Lord God. Ikaw rin po, Panginoon, ang siyang manguna, Lord, sa lahat, Panginoon, ang tatayo dito sa harapan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa kanila, sa lahat, Panginoon, ang kanilang sasabihin, Lord God. Magmutarin, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Nilalapit niyo po ng Panginoon sa inyo ang mag-share, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, sa Nanay Susan, Lord God. Nalipigin mo siya, Lord God, ng instrumento upang maunawaan po namin, Lord God, ang salita, Panginoon, na gusto mong ipahatid sa amin, Lord God, at maisabuhan po ito, Lord God. Thank you po, Panginoon, sa lahat, Lord, ng mga tao nandito, Lord God. Pakaingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord. Continue to bless them, O Lord. Continue to guide us, O Lord. At sa mga darating pa po, Panginoon, kayo po ang siyang umabay sa kanila, Lord, at makarating dito, Panginoon, na matiwasay, Lord, at maayos, Panginoon. Kayo na po ang siyang bahala, Lord God, sa buong maghapon namin ito, Lord God, at ingatan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, Lord God. Gayon din po, Panginoon, sa family po namin, Lord, sa Pilipinas, Lord God. Extend your hands, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nakakaalam, Panginoon, ng pangangailangan ng aming pamilya, Lord God. Kaya ikaw po, Panginoon, ang makakapagbigay nito, Lord God. Hindi lang po sa financial, Lord God, kundi pati, Panginoon, sa emotional, Lord, at lalo na po sa spiritual, Lord God, sa pamilya namin, Panginoon, sa Pilipinas, Lord, na hindi pa po, Panginoon, nakakakilala sa iyo, Lord. Gamitin niyo po kami, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, upang mas lubos pa po kayo nila makilala, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Lord God. Thank you for everything. Itinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading for today found in Psalm 63, 1-8. O God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry, worn out, and waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty or glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you. I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied, and I will sing glad songs of praise to you. As I lie in bed, I remember you. All night long I think of you. Because you have always been my help. In the shadow of your wings I sing for joy. I cling to you, and your hand keeps me safe. Amen. This is the day that the Lord has made. Wala mo kami ibang gagawin na Diyos but to rejoice and be glad in it. Oras na po upang ating purihin, awitan, sambahin ang ating Panginoon. Are we excited? Amen. Awitan natin ang ating Diyos ng may kalayaan at ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. If you feel like dancing, sasayaw po tayo. And if you feel like jumping, tatalon po tayo. Amen. Madala po tayo na magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Isang malakas po pangyapak nga po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Magaling. Salamat po, Panginoon, ang aming pupurihin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, budot sa buhay ko. Ang kadalasan mo ay kadalasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw
buhay. Problema ay dumating, pag-iwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Ikaw lamang o Diyos, ikaw lamang. Pupurihin ko, ikaw lamang. Sasampahin ko, Panginoon Jesus. Ikaw ang buwan ng Panginoon ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Aking inuulit mo. Gawin natin, Panginoon, ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, pag-iniwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, problema may dumating, pag-iniwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Mga salita mo ay di magbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, ang aming sasambahin sa umagang ito. Oh, dakila ka, Diyos, dakila ka. Hallelujah. Tunay na Panginoon, na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos, noon, ngayon, at magpapakailan. Hallelujah. Hallelujah. For this month, it is a very special month to each and every one of us. For this month of April, we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus, for your love. We thank you, God, for your mercy, for your grace, Lord Jesus. Our heart's desire is to be with you. Our heart's desire is to be in your presence, Lord God. Hallelujah. We honor you. We live, oh God, to worship you. We live to adore you. We live to honor you. Hallelujah. Let us sing a song. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, and comfort when I'm weak.
is worthy. For your name is holy, and nothing compares unto you, God. Lord, allow us, O God, to lift up your name. Allow us, O God, to honor you, to worship you, to exalt you, Lord God. Jesus. Yes, Lord Jesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who carry for us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Blessed. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominion, all power and submission. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy.
all power and position. Your name is Can we give a big clap offers to the Lord? Hallelujah! You are holy, Lord! You are holy! You are holy! You are holy! You are holy and healing, O Lord! Hallelujah! Yes, Lord, Lord, and Lord, God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! Hallelujah! Thank you, Jesus, for your presence before you, Lord God. Continue, God, to manifest. Continue, God, to dwell in our midst right now. Hallelujah. And we give back all the glory, honor, thanksgiving, and adoration unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So blessed, no? Napakasarap magpuloy sa Panginoon. So bago po tayo dumako sa ating theme song, no? Which is welcome song. Meron po ba tayong batuhan? Meron. Maaaring daw sila pumunta sa araw at magpakilala. Welcome po. Kami nagagalak na makasama kayo. So, welcome po sa Life Prize. So, wala po kami ibang pinapasta dito. Hindi na ako tayo ng Jesus. At hindi rin religion. So, sabi po sa akin, sino na rin po yung nag-invite? Hello po, ako si Christina Hamendron. Invited po ako ni Miss Maribeth po. Amen. Dito po sa ako po sa Saipong po ako. Pilipinas. Sa Pilipinas naman, yung asawa ko sa Taguig and then ako sa Dumaguete. Ang tinatawagan ko po si Ate Mayet, i-pray po ako. Praise the Lord, yes. Hallelujah. Amen. Libo-libong anghel ang nagagalak sa langit. Amen. Libo-libong anghel ang nagagalak sa langit. Welcome po, sister, sa pananampahan sa araw na ito. We are blessed na nakasama ka namin. I-extend po natin na ating mga kamay. Pag-pray po natin, sister. Yes, Lord. Abba, Father, we thank you, Lord, that truly, Lord, that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Father, we thank you, Lord, for bringing this sister, Father God, to be with us, Lord, sa pananambahan namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Ay, hindi po siya, Panginoon, nagkamali, Panginoon, ng lugar na kanyang pinuntahan sa araw na ito, Lord. Salamat, Ama, sa buhay niya. Panginoon, pagpalain mo po siya, Panginoon, and let every sacred petitions of our heart, Panginoon, be granted right now, Lord, in the name of Jesus. Lord, we declare blessings upon blessings, Lord, financial provision, favor, Panginoon, sa kanya, Panginoon, kanyang amo, Panginoon, dito sa Hong Kong, pagpalain mo din, Panginoon. At maging maayos po, Panginoon, ang relasyon nila mag-amo, Panginoon. And Lord, salamat naman na hindi na po, Panginoon, ito, Panginoon, ang una, Panginoon, kundi Lord, ito po yung umpisa upang makasama namin siya every Sunday sa pananambahan sa iyo. Salamat po, Ama. Ikaw ang mapapurihan, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sabot dalangin. Amen. Tumayo po tayo lahat and let us welcome each other, let us greet each other and pray. Welcome you in the light of the Father. Welcome you in the light of the bride.
in the love of the Father. Welcome everyone. Happy Sunday po. Hello guys. Hello Joy. Hello Ate Eden. Welcome to my vlog short. Hey, welcome po muli sa ating lahat. At bago po natin, welcome maghahatid po ng mensahe ng Diyos. Fasten your seatbelt. Dahil tunay nga po na ang patuloy na siya pang pumuno at bubusog sa ating spiritual life. So, welcome po, Pastora Susan. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Pwede bang bati mo yung nasa kanan mo? Sabihin mo, congrats, sister! Nagtagumpay ka! Handito ka ngayon! Ilistab mo si Beshi na nagyayaya sa'yo! Diba? So, pinagbalik mo yung pagkakataon para sa Panginoon. Diba? At aasahan natin na ang Diyos ay may gagawin sa atin ngayon. We know that the month of April is a month of, alam niyo yun, mga penitensya. It is the season ng Easter, di ba? Yung napapanood natin sa TV, yung crucifixion of Christ. Yan. So, yan yung April. Kaya ibig sabihin yan, umiinit na, lalo sa Pilipinas. No? Excited ka ba sa araw na ito? Yes! May maganda bang nangyari sa'yo itong 6 na araw na ito? Amen. Ganun tayo ng Kristyano, lagi may magandang nangyayari. Kahit may mga problema, magandang pangyayari yan, di ba? Kasi kung wala kang problema, wala ka dito, wala ka na kailangan kay Lord, di ko na kailangan magsimba. Yeah. So, ibig sabihin pala, kaya ka na rito, may kailangan kay Lord. Of course, may kailangan tayo kay Lord. No? At mapalad tayo dahil ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa iglesia nito, kundi sa bawat isa sa atin. No? Ako ay may isang tanong. Nakaranas ka na ba sa buong buhay mo ng napakatinding sakit? Sakit ng ngipin? Sakit ng puso? Sakit ng ulo? Bad day, di ba? Ano pang sakit? Naranasan mo? Natanggalan ka ng buo? Ouch! Sakit, di ba? So, may mga minsan aksidente. Nagpupukpok ka, napukpok yung daliri mo. Ay, ang sakit. May mas matindi pa ba doon na naranasan ka sa buhay mo? Alam ko, marami sa atin, yung mga nanay ni dito, yung naranasan natin na nag-dual tayo ng ating mga anak. Ang sabi nila, kapag ka naman ang isang babae, yung isang paa na ay nasa hukay. Sabihin, delikado. At kapag ka nahando na yung nagle-labor tayo, hindi mo alam kung alin ang hihipuin mo. Diba? Yung barangbilya yun, nasira na. Diba? Dahil sa sakit na nararanasan mo at sasaybayan mo pa ng sigaw na, Pedro, di ka na maulit! Huli na to! Pero 10 yung naging anak nyo. Nawawala yung sakit na nararanasan natin kapag ka nakikita na natin na lumabas yung ating mga anak sa ating sinapupunan. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ano? So,
I think wala nang mas masakit na pwedeng maranasan ang isang tao na sasakit pa sa naranasan ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? Amen. Every Easter Sunday or yung season na to, nakakapanood tayo ng mga sinakulo, nakikita natin, pinapako si Kristo sa krus, pinaparusahan, hinahampas, binuhat niya yung krus. Diba? Ano nararamdaman mo pag napapanood mo yun? Eh, mga gumawa ng pelikula, pinaghirapan nila yan. Ano yung pakiramdam mo? Meron bang dating sa'yo yun? Yes. Meron. Pero sa iba, parang, kasi, mahal na araw, nanood tayo nito. Semana Santa, walang nanonood ng iba. Nalala ko, nung bata pa ako, bawal maligo, kasi daw, ewan ko ba sa nanay ko, bawal magpukpo, kasi raw, pagka nasugatan ka, hindi na raw gagaling, kasi patay ang Diyos. No, ganun yung mga, lalo sa amin, maraming matatanda na maraming pamahiin. But there is no any painful event that a man can ever experience than the excruciating event of Jesus' crucifixion. Oh, yung bigat ng word na yun. Excruciating. Ano ba ibig sabihin ng excruciating? No? Diyan ba yan na? So, ang excruciating means it is not just it hurts, but it feels like a torture. This adjective actually comes from the Latin word excruciatus, no? Para siyang may dating na pagka-Roman yung kanyang salita. It means to afflict, harass, torture, torment. Lahat na ng klaseng meaning or word tungkol sa sakit na hadyan na lahat, no? A Roman word meaning as painful as crucifixion. So itong word na to, nanggaling ito sa Roman word na wala silang pwedeng mailagay na meaning. Kaya inihahalintulad nila yung salitang excruciating sa crucifixion. Kasi ganun katindi yung sakit. Unmanageable, yung bang hindi mo ma-imagine kung gano'ng kasakit. Naranasan mo na ba yun? Hindi mo maintindihan kung ano yung sakit na nararamdaman mo. No? Dito po sa pag-aaral na to, kung siguro na nag-google kayo o natututa kayo sa YouTube, maraming doctors of medicine, maraming mga medical pathologists ang nagkakaroon ng matinding pagnanasa na pag-aralan yung event ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang crucifixion. May mga involved din, mga theologian, maybe yung mga tumutuklas. Nais nilang malaman, totoo ba yung nangyari kay Kristo? Totoo ba na napako siya sa krus? Maraming mga tao at mas marami ang mga doktor na gusto nilang malaman. And most of them, isa lang ang conclusion nila, talagang naranasan yun ni Kristo. Imagine, even they are not Christian, and most of them are Catholic. They do believe that Jesus Christ died on the cross. And before that death, He experienced the most torment and excruciating pain na pwedeng maranasan ng isang tao. Handa ka ba sa oras ito na masaktan? Handa ka ba na maranasan at maramdaman, mapil mo yung sakit na naranasan ni Kristo? Kung ayaw mo, hindi ka nang lumabas. Diba? Baka kasi, ayoko niya, baka iparo ako, wala tayong krus dito. No? So, let's do it. Yun nga, yung excruciating pain na naranasan ng Panginoong Hesus. Yung account ng mga pagsasaliksik na yan, binatay nila to not only medically, but historically and biblically. So, pinagsama-sama nila yon at they end up into mga facts na totoo. Most of them, hindi man sila pare-pareho ng research, yung isa iba, pero isa lang ang pinapakita dito. There is Christ who crucified. There is Christ who died on the cross. Yun lang yung gusto nilang ipahiwatig doon. The 7 excruciating facts of Jesus' crucifixion. Yan po ang ating aanahin. Ito. So ako po ay merong 45 minutes na talakayin nito. Bibilisan po natin. No? There are 7 excruciating facts on the death of Jesus. Number 1.
The excruciating facts. Ano yun? Sabi ko kayo, palitan natin. Facts in the Garden of Gethsemane. Bago tapo si Kristo, bago mangyari yung parusa kay Kristo, nakandun muna siya sa Gethsemane. Doon nag-start. Alam niyo ba that Jesus praying before yung kanyang arrest, nananalangin siya ng buong taimtim. At ugali ni Jesus na manalangin sa madaling araw. So, nananalangin siya before December, nananalangin siya para sa mga disciple, nanalangin siya para sa kanyang sarili at para sa buong mundo. No? Bakit niya ginawa yon? Dahil alam niya na mayroong mangyayari sa kanya. No? In Isaiah 53, this is our text, Isaiah 53 verse 3 to 5. Sabi ko kanina, we will go into to study this not only medically, but especially biblically. And kasama dyan yung mga prophecy. So, let's go to Isaiah. Isaiah prophesied before na dumating si Kristo ang mga salita nito. Sabi sa Isaiah 53 verse 3 to 5, He was despised and rejected. Can we stand bilang paggalang sa salita ng Panginoon? So, siguro mas maganda, sabay-sabay tayong magbasa. Habang binabasa mo, namnamin ito. Actually, this is my life verse. No? Kaya, feel na feel ko siya. So, damahin natin yung salita ng Panginoon. 1, 2, 3. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Yet it was our weakness he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten as we could be. He was whipped as we could be healed. Salamat sa salita ng Panginoon. Makakapunan po tayo. So, patuloy po tayo, no? So, the excruciating path in the Garden of Gethsemane. Isaiah verse 3b, sabi dito, acquainted in deepest sorrow. And in Luke 22:4, pag-aanahin natin sila, no? Dahil we are dealing biblically, no? And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Do you know that Jesus suffered from a medical condition called hematohydrosis? Hematohydrosis. Yung pawis, pumapatak na parang dugo. Actually, blood siya. No? Imbis na yung pawis ang dumadaloy, it is blood ang lumabas sa kanyang pawis na sabi ay pumatak sa lupa. It is an intense resulting doon sa prayer niya, yung sobrang sidhi ng panalangin niya. Anong rason? Ba't siya nagkaroon ng gantong kondisyon, no? What is hematohydrosis cause? Una, it is an intensive stress emotionally, physically. May, alam na ba kayo? May ano to? It is a very rare case, no? Na nararanasan ng tao at they do believe na isa dito si Jesus. Yung stress, no? Pinaghalo-halo, physically, emotionally, and then it is yung too much fear or something. Ay, natakot si Jesus, di ba? Anak siya ng Diyos. Remember, Jesus is in the human flesh. Kapag natatakot ka, naranasan na rin yun. Bakit siya natatakot? Kasi, according to Isaiah, dadanasin niya yung paghihirap, ang pagbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen po ba? Amen. So, takot siya. At the same time, he is restless. Siya pahinga. Dahil nanalangin siya, di ba? And sleepless. Imagine that. Jesus knew what is about to happen sa kanya. No? Bakit siya natatakot? Ang sabi dun sa Luke 22, sa verse 42, sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but
your will be done. Parang sinasabi niya sa takot niya, no? Alam niya, paparusahan siya, alam niya yung raranasin niya. Yung bang, Lord, pwede bang ipas mo na to sa akin? Di ba? Takot ako. Pero ano sabi niya? But, not my will, but it is your will be done. No? Jesus, in his intense prayer, made him to sweat blood. Diba? How do you pray, mga kapatid? How about us? Kailangan ba natin mag-sweat ng blood para masukat yung intensity ng iyong panalangin? I don't think so. Minsan nga, di ka nananalangin. Sino rito ang nananalangin ng 1 oras, 2 oras? Sino rito yung sabik na kausapin ng Lord? Imagine, Jesus Himself as God, na maipasan niya, na malampasan niya yung paghihirap na ito. No? Jesus was praying before He was arrested. Sabi nga sa John 17:1-26. In the time of His distress, Jesus was found knelt down. Nakaluhod siya nung siya i-arrestuhin. Sabihin, handun siya sa mood na yung bigat, yung lahat naghalo-halo na pagod, walang tulog. No? Does it matters to you, kapatid, yung ginawa ni Jesus? Nasa Gethsemane pa lang tayo. Well, ano pa lang yun, ha? Intro pa lang yun, ha? Does it matters to you? Na ganun tayo kamahal ng Panginoon. Because of His love, because of His great love, He's more than willing enough to give up His life for us. Amen? Amen. No? Number 2, the excruciating task of scourging. Scourging, flogging, parusa, hampas dito, hampas doon. In Isaiah verse 5b, He was beaten so we could behold. And in Matthew 27:28, then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium, or it is like a headquarters or common hall, and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe in him. Dito tayo. Medyo mabigat na mga kapatid. The Roman scourging, ano ba to? Sabi, crucifixion was developed by the Persians. Ginaya ni Alexander the Great at ni Carthage, but the Romans made it on art of torture. Naging art na sa kanila yan, pagpaparusa sa mga nahahatulan, itinapako sa krus, no? Hinahagupit. It is the most feared of all the punishment. Now, we have the picture here. Ito yung tools na ginagamit nila at ginamit din kay Jesus. Ito ay tinatawag na playground. Yung playground na yan, kung titingnan natin, it is 3 or more leather. Kita nyo, may leather siya at ang shape niya doon sa dulo parang dart. No? It is, meron siyang small metal balls sa dulo. Matulis yun. Parang siyang nails, no? Ano yung paraan ng pag-scourging ng mga Romans? Una, strip naked. Huhubaran yung isang parurusahan. Huhubaran siya. Tapos, kakadena yung kanyang mga kamay. Ibebel into a lower position. At pagkatapos, ang target nila, almost all the part of the body. Sabi dito, it is from front to back. Kabilaan yun. No? Merong 2 Roman soldier na magsasalitan. No? And then, yung arms, yung shoulder, even the legs, including the calves. What is calf? It is a fleshly part of the person below the knee. Ito, kung dintik. Talagang hinahagupit siya. No? And then, it is a bits of metal. Yung bit ng metal dun sa dulo, ang purpose niyan, para ma-rip yung laman. Can you imagine that? May purpose siyang tools na yan. Eh, ikaw, pasigala ng nanay mo nung walis ng bata ka eh. Di ba? Takbo ka eh. Tuloy mo. How much more this, no? Paano ka naman ng nanay
nanay mo? Ako, napalo ako yun eh. Ginagawa namin, na pelikula, naglalagay kami ng karton sa puwet. Saan natin ko, bakit malutong? Palang may karton. So, imagine, kung ano yung dinanas na sakit ng Panginoong Jesus, ano? So, sabi, the soldiers would change position periodically and deliver blows by blows from the opposite side. No? Talagang hindi ka iiwanan na wala talagang lagas ang dugo mo. No? Punit ang laman mo. Ganon. Ano yung epekto ng scourging? Ito hindi lang natin sa Panginoong Jesus tinutukoy, but in general, ng pagpaparusa nila. No? Number 1, rib fracture. Pati yung rib kasama. Sa tindi ng hampasin ka ba naman ng ganyan? At, take note, yung humahampas dyan, hindi payat. Malalaki ang katawan. Malalaking tao. Sila yung humahampas at dalubhasa sila sa pagkaparusa. Kung sila nga napagod, maghampas eh. Yan. So, ibig sabihin, ganun kalakas. At yung severe na sugat sa lungs, pati lungs gamay. No? Bleeding into the chest cavity is included. Complete wound to the lungs, causing it to collapse. Halos mag-collapse yung lungs. As much as 125 milliliters of blood loss. No? Ano ba yung ating normal na dapat na yung contain na blood para sa atin? Sabi kapag ka-adult male weighing 200 pounds to and 6 feet high, ang kanyang height, ang kanyang dugo ay dapat ay 5,700 milliliters. Tapos mawawalan ka ng 125 milliliters sa dugo. Doon pa lang yan. No? Paano pa yung iba? Paano pa yung pagpako sa krus? Lahat ng parusa na yan na dinanas ni Kristo, may danak ng dugo lahat yan. Baka nga hindi danak eh. Agos eh. Di ba? So, if you will imagine how hard it is, no? And then, steadily loss of fluid. Hindi lang yung dugo yung nawawala sa kanya. Di ba? Meron tayong tinatawag na yung nade-dehydrate ka. Pati yung tubig dun sa loob ng katawan mo ay nawawala rin, no? And ito ay tinatawag na hypovolemic shock. It is a severe dehydration and blood loss. No? Galing na mga term, no? Hypovolemic. And then yung fracture ng ribs make breathing so painful. Siyempre, meron ng mga fracture, di ba? Nakita na yung laman loob mo. Siyempre, yung air nun. Kaya pag nag-breathe, nagiging mahirap. So, napakasakit, Kuya Eddie. No? And then ito pa, the metal at the end of the leather strip, ito, masakit, would lacerate the liver of the man. No? Dahil sa kaya, bumaon pa rin. Hindi dama yung liver. Ay, sakit. How many lashes that Jesus got from that Roman scourging? Sabi sa Deuteronomy 25:1-3, ito na babasahin na. Ito yung kanilang panukala rito, na kapag kami nagkasala, ang bawat Jews ay tatanggap ng 39 lashes. 39 lashes. So, yun na, ito Roman. So, huwag mong pagkamalian yan, magkaiba yan. And then, sabi sa 2 Corinthians 11:24, sabi ni Paul, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Ang humagupit kay Paul ay Jews, hindi Roman. Okay ba yun? So sabi dito, 40 lashes minus 1. Bakit may minus 1? Kasi dapat hindi ka mag-e-exceed doon sa 40. No? Kaya ginawa nila, 39 lang para sigurado. So delikado pagka lumagpas ka. So ganon, ano? Pero, tingnan natin, yung Roman scourging kay Jesus. Do you think it is 39 lashes? Sabi, it is a Roman rule, hindi Jewish rule. Do you think that the Roman will follow the rules of the Jews? No! Mga brutal sila, mga, alam mo yun, sanay sila pumatay ng tao. I don't care about the 39 lashes.
whatever I want. Hanggat hindi ko siya makikita ang naubusan ng dugo. We will still continue to whip, to blow. Dahil tuwang-tuwa sila. Natutuwa sila na pinaparusahan ng tao. Even Jesus, na hindi naman na-found na guilty, hindi dumaan sa judicial, di ba? Sa court. Hindi naman siya kasalanan eh. Ba't siya papatayin? They hate Jesus. Kahit wala siyang kasalanan. So, masakit yun. Maparusahan ka nang wala kang kasalanan. But Jesus accept all those pain, lahat ng hampas na yon ay buong pusong tinanggap ng Panginoon. Kaya sa Roman, baka more than 30. Magbibilang pa ba yun? Hoy bro, dalaw sila no? Ano sa'yo 20 sa akin, 20 sa'yo. May ganun ba? O, nakailang ka na? Mahirap pa yun. Hampas na lang, sige. Hanggat may mahahampas, hanggat may lugar dyan sa katawan, hampasin na natin. Parang ganun siguro, no? How much pain you had in your life? Hindi ka pa naman siguro nakakaranas na latiguhin. Oh, baka meron dito. Mga dati yung amo sa Saudi, baka may nilatigo dito. When I was in Jordan, I could still remember yung mga Pinay doon na tumatakas sa amo, yung mga gumagawa ng hindi maganda, binabalik sa agency, nilalatigo sila ron ng mga tao sa agency. Ganun kalapit yun. So, hindi pa tayo nakaranas ng gantong sakit ng pagpaparusa. We have so many complaints in our lives. Wala akong pera, wala akong masahe, di ba? Wala akong magandang damit, yung sapatos ko, tanggal na yung swelas. Ay, sakit na ng paa ko. Ano pa? Ano pa yung complain mo, kapatid? Sa amo mo, dami mong complain. Labo nitong amo ko, sungit ang aga-aga. Lalo man akong ginagawang masama, niluto ko na nga, hindi raw masarap. Pag masarap naman, sasabihin, magkano yung nagastos mo, kaya masarap. Hindi ko maintindihan. Buwisit na amo yan. Ang dami natin complain. Hindi ako pinalabas ngayong Sunday. Ano ba complain mo? Sa pamilya mo, anong complain mo? Naku, hingi na naman ng pera. Alangin na, ako ko dito. Vampira. Ma, wala ka vampira. Hingi dito, hindi nila alam kung ano yung hirap na dinaranas ko dito. Hindi nila alam na naghulam ako ng asin para lang maipadala yung pera sa kanila. Tapos, malalaman mo, yung anak mo, naglalakwat siya. Malalaman mo, nagbubulakbol, nakikipagbarkada. O, ano ba? Ano bang sakit? Wala na raw sasakit pa sa iwanan ka ng asawa mo at ipagbalik ka sa kapitbahay mo. Wala na raw sasakit na iniwan ka ng jowa mo at ipinagpalit ka sa best friend mo. Agoy! We have a lot of complaint even right now. Ang natin complain. May complain ka nga bago ka pumunta dito eh. Ang bihira, tanghali na ako pinalabas. Gusto, magluto pa ako. Gusto, pakainin ko pa yung bata. Gusto, maglinis pa ako. Linggo ngayon! Day off ko ngayon! No? Complain! Kaya nag-complain, ha? Masakit ang ganito ko, masakit ang ganun ko. Kaya natin complain. But have you realized? Picture this, si Ben. Nagreklamo ba si Jesus? Oy, tama na! Ayoko na! Baka siguro yung isang hampas lang? Oh my God. Ayoko na, please. Lord, sorry, hindi ko na kaya. Gumanon ba si Jesus? No! Even a single complaint, hindi mo maririnig kay Jesus. But you have all the time in this world para maglakwat siya. May maganda kang naisusuot na damit. Meron kang cellphone kahit na hindi iPhone, pero hindi pa rin sapat sa'yo. Naghahanap ka pa rin. Hindi ka makontento. Kasi bakit? Hindi mo narasan yung sakit na dinanas ni Kristo. Gusto mo maranasan to para matuto ka? We don't need that. Dahil hindi natin kaya itong gawin. Jesus, sama. Pero sinasayang. No? Sana kapatid, kapag ka nagko-complain ka, upo ka sandali. Dalhin mo yung isang hampas kay Kristo sa kanyang likod. Ako, ganun ako eh. Pag nagre-reklamo ko, Lord, pipikit ako, nisip ko lagi yan. Bisa nga, pinabalod ko eh.
Dami natin reklamo. Ang ending ng reklamo natin. Eh di sana hindi ka na pumunta rito, magreklamo ka. Domestic helper ka, hindi ka naman awo eh. Sana pinirmahan mo doon sa employer. Employer. Hindi naman, di ba? Kalokan. So, masyadong masakit tong topic na to. Lipat na tayo, number 3. The excruciating path on the way to Calvary. Di lang siya pinaghampas, ito pa ang masakit. Sinuotan siya ng robe. Tapos, pinabuhat yung krus sa kanya on the way to Calvary. Sabi sa Isaiah, sa verse 4a, yet, it was our weaknesses He carried. It was our sorrow that weighed Him down. And in Luke 23, verse 26, as the soldiers led away, they see Simon from Cyrene who was on his way from country and pulled the cross on him and made him carry. Dahil sa tindi, dahil binugbog ka, tapos pagbubuhatin ka ng krus. So, hando si Simon, tinulungan siya nung natumba si Jesus Christ. The cross he carried. Entire cross weigh upward 300 pounds. In kilo, it is 138 kilograms. So, mabigat siya. Parang mahigit 2 kabang bigas. So, Jesus was 175 pounds. No? Sa kilo ay mga 79 to 56 kilogram, approximately. Who has been beaten, bleeding, may trauma, may mga pain, tas pagbubuhatin ng cross na ganun kabigat. Ang sabi sa Roman tradition, ang binubuhat lang ay yung beam, yung nakapahalang. Hindi yung buong cross. At yung pahaba ay nahandun na mismo sa Calvary na nakatayo na siya. So, iba yung view. According to Roy, ito nga, yung tradition na yon, handun na yung beam. And then, Jesus fell 3 times. Pero ito yung miracle eh. Hindi siya sumuko. Pag tumutong ba siya, tumatayo siya agad. Sa kabila ng mga dugong nawawala sa kanyang katawan, namalig siya pa rin na makatayo. Since Jesus was going outside in the city to Golgotha, ito ay pataas. Imagine, may dala kang krus na ganun kabigat. Kahit sabihin mo, yun na lang beam yung dalhin mo. Pero kasi may mga sulat ka eh. Tapos aakyatin mo, no? Sila Joyce, sumama sa akin nung Friday sa bahay. Hinatid ko sila. Sabi ko, diyan kayo magdaan sa Hong Kong. Sabi niya sa akin, lang, pero pala kataas yung inaakyat mo. Sabi niya, Nay, mamasahe ka na pagka umuwi ka. Hindi. Kapag umakyat ako dyan, iniisip ko to. Lord, wala man akong dalang krus eh. Diba? Ano ba niyang taas na dito? So, and the weather. Ang weather ay hot and dry. So, ito rin yung nagkukos ng irritation sa mga sugat niya kasi may mga open wound siya. So, nakakadagdag yun sa sakit. Tapos may mga laceration siya, no? So, ang tindi, no? A several research done, nevertheless, all the walking between Jesus' arrest and His crucifixion as described in the Gospel might have taken 6 hours. Mula doon sa Gethsemane, yung kanyang paghatol sa kanya, sabi approximately it took 6 hours, no? Yun ay approximately. So, the exact distance of Jesus' journey remains subject and debate among scholars and theologians. Some traditions suggest it lasted about 2 hours, but this is not biblically based. So, they base on the history. Nakapunta naman sila ron, di ba? They base on the remains. May mga nakukuha silang mga artifacts, doon sila nag-base. So, whether it was 2 hours, 3 hours, 6 hours, the point of the matter was Jesus victoriously carried the cross for you and me. Tumutumba siya, bumabangon siya. Hindi kagaya ng iba sa atin, pag natumba, ayaw nang bumangon. Di ko kaya tanggapin na mawala ka sa akin. Ayaw mo nang mabuhay.
3 beses din siyang bumangon para sa'yo. Alam mo kung bakit? Lord, malapit na ako. Kailangan ko pagtagumpayan ito. Konti na lang. Konti na lang, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Hindi pa ako maghamatay. Kaya ko ba? Alam niyo, sabi sa tradition, yung iba na pinarusahan, hindi na nakakarating dun sa Calvary. Namamatay na sila. Dahil doon sa mga hagupit. Ikaw, dali mong sumuko eh. Natalisod ka lang ng konti, sumusuko ka na. Nakakita ka lang ng pangit sa church, sumusuko ka na. Hindi pangit ang itsura, ha? Nakakita ka ng hindi mo gusto, alis na ako. Or nakakita ka na, yung kapatid mo na iniismira mo lagi, ayoko magsimba, nandun si ganun. So, may mga konting bagay, na may mga complaint tayo, but here it is. Jesus, hindi siya sumuko. Hindi siya umayaw. Kailangan pagtagumpayan niya ito. How heavy is the cross na nasa iyo ngayon? Lahat tayo ay may pinapasa na krus. Not literal na cross, pero yung spiritual, yung sa ating buhay mismo. Mga problema. Di ba? Yung mga anak mo, krus mo yan. Diba? Yung asawa mo, krus mo yan. Yung mga pangangailangan, krus yan. Paano mo siya hinahandle? Paano mo siya binubuhat? Dire-diretso ba? O pahinto-hinto? Diba? So, there will be no weight to compare to the weight that Jesus carried for you and me. Wala nang bibigat pa doon. Marami tayong problema. Pero, alalahanin natin lagi, huwag kang sumuko. Pag tumumba ka, tumayo ka kaagad. Amen. Dahil ang Diyos hindi na binibilang yung pagtumba mo, kundi yung pagbangon mo. Naguma ngayon, wala kang pera ngayon, pero hindi laging ganyan. Naraos ka din. Lord, malapit na akong matapos! Tatlong buwan na lang! Tapos na ako! Happy na! Happy na! Alalahanin natin ang church pag natapos tayo. So, huwag ka susuko, kapatid. Number 4. The excruciating fact of the crown of thorns. John 19:2. The soldiers twisted together a crown of thorns and put into his head. They clothed him in a purple robe. Saan ba yari itong yung crowns na to? Itong thorn of crowns na to? Maraming mga sinasabing halaman na dito galing yung thorns. Meron isa na madalas sila yung isinasuggest. Ang tawag dito ay jujube, not jollibee. Hindi siya jollibee, jujube. Ito ay ibang kanyang scientific name is Sisyphus spina Christ. Tama, may kadugtong yung pangalan ni Kristo. Kasi nga, sabi nila, diyan galing yung thorn, yung crown ni Jesus Christ. Yeah. Various plants have been proposed as the source of the crown of thorns. Ano yung size? Ano yung size ng tinik nito? The crown of thorns approximately 7 to 8 diameter. Uy. Oh, yun nga matusok ka nung, alam niyo yung rose, di ba? May tinik yan eh. Pag natusok ka nung sakit. Ito, mahaba-haba din siya, no? And even the time the soldier hit the thorns, they modify the scalp. It bleeds like crazy. Ginaganon yun. Hindi lang basta pinatong yan, ha? Okay lang eh, kung pinatong lang eh. Hindi! Diniin, bumaon siya sa loob. Lumampas siya dun sa scalp. Ulo yan. So bakit nga ulo mo, di ba? Di ka makatulog. Kailangan mo ng Panadol. No? Gaano kasakit yun naranasan ng Panginoong Hesus? Bakit nga ba yung crown na yan ang pinatong kay Kristo? Bakit hindi nga lang iba? Kasi the crown of thorns was placed on Jesus' head as a way to mock and shame. Dahil sinasabi ni Jesus, lalo na nung kaharap na si Pilate, na ako ang hari ng mga Hudyo. Actually, I am the King of Kings. Insulto sa kanila yon.
So that's why they put the crown of thorns. No? What is the crown of thorns symbolize? It symbolizes the power, the real crown of Jesus. It symbolizes power, it symbolizes honor, kingdom, and being the king. Pero, ang inilagay sa kanya, crown of thorns. Isunto din kay Jesus yun. Diba? Hindi ganyan ang corona ko. May corona akong maganda pagdating ko sa langit. No? But, it was opposite to the crown na binigay ng Panginoon. Diba? It symbolizes the honor. Pero, on the part of Jesus, on this event, hindi siya in-honor. But still, Jesus accepted the crown. Kahit minamak siya, kahit na anong sabihin sa kanya, pinagtatawanan siya, handun pa rin yung pagtanggap ng Panginoon at yung kanyang kapakumbabaan. Napakubuti ni Lord. Sa ulo, nilagay. The head is very important part of the body. Diyan tayo nag-iisip. Kaya sabi rin nila, yung ulo ay mas mataas sa puso. Para kapag ikaw daw ay na-in love, isip ang gamitin mo, hindi yung puso. No? So, ang isip, ang ulo, nandun yung isip, yun na nag-iisip. Alam niyo kung anong nasa isip ni Kristo? Para ito sa'yo. Yun na nasa isip niya. Para ito kay Maria, para ito kay Jean, para ito kay Vic, para ito kay Sister Mayet, para ito kay Juliet, para ito kay Jem, para ito sa buong Alive Christian Church. I am more than willing dahil at para sa kanila. How would you react if someone say a harsh word to you? Uy, pangit mo. Ano yung babalik mo? Pangit ka din. So, what if someone is like degrading yung pagkatao mo? Oh, bobo ka naman eh. Noong nag-aaral ako noon, tumunta ako ng college. Meron doon kasi doon yung nag-aral yung kuya ko, tapos doon ako nag-aral. Sabi ba naman sa akin, Susan, pang-ilang ka sa magkakabatid? Sir, pang-apat po ako sa panganay, pangatlo ako sa bunso. So, hindi ikaw yung bunso? Opo. Kasi yung kuya mo, siya yung panganay niyo. Opo. Matalino siya eh. Opo. So, sabi nila, kapag daw matalino yung panganay, matalino yung bunso. So, hindi ko bunso. Di ibig sabihin mo, sir, bobo ko. Alam niyo, pinatunayan ko sa kanya na hindi totoo yun. Napatunayan ko naman kahit katiting. Basta lagpas lang ako dun sa diretso na ako. At least, mali siya, no? So, laka, sir. No? Belat sa'yo. Patay na nga yun eh. Diba? Sometimes, may mga tao na, ano yun? Inaapakan ang iyong pagkatao. Nadudurog ka. Grabe naman siya. Minsan ipopost ka pa. Diba? Ang sakit. Human tend to react and most of the times, they answer those in anger. Kagaya nung latest na balita. Dahil sa galit ng isa't isa, nagbarilan. Dahil lang sa paggigit-gitan. Sa init ng ulo, nagkabarilan, nagkasakitan. No? Eh si Jesus nga, nilagyan ng tinik, hindi nagalit eh. Nagalit ba siya? Hindi. Ikaw, di ka lang napagbigyan, nagalit ka na. Hindi ka lang natira ng pagkain, nagalit ka na. Hindi ka lang nasabihan na ang ganda ng damit mo ngayong linggo to, nagalit ka na. Susunod, hindi na ako magsusot ng maganda. Jesus is the King na nagpakumbaba. Doon sa pinakamababang posisyon. He disregard the title of being king. Pero alam niyo, He has given the highest regard of the Father in heaven. Ang sabi, kapag ka ikaw ay nagpapakababa, ikaw ay tataas. In short, for you to be able na makaranas ng taas o ng pride, kailangan mo munang bumaba. No? The way to go up is the way to go down. Magpakumbaba ka muna. So the crown itself is a symbolizes of
humbleness of Jesus Christ. Amen? Nandyan pa ba kayo? May masakit ba sa inyo? Fine! Dalian natin. The excruciating fact of the nail on his hand. Dito na tayo sa parteng pako. Pakuan. Sabi sa Psalms 22:16-17, they pierce my hands and my feet. I can count all my bones. They look, they extort me. Sabi niya. No? Sa Psalms pa lang, na prophet, na ano na siya na-declare na siya no? The prophecy was written about 900 BC. At naulit-uli during his crucifixion. The nail used in crucifixion was made of iron. A typical nail used in Jesus in his times measured 12.5 centimeters. Gano'n yung kahaba? 12.5 centimeters. Wow! Di ba? Ang haba. No? Tapos hindi siya yung nail na kagaya sa atin na makinis. Yun sa kanya mataba pa ganun eh. Yeah. Makikita natin noon. Iba yung nail sa kanila. Sa tetano pa lang yun, baka mamatay ka na eh. No? So, 12.5 centimeters. At pagkatapos, si Jesus, bago ipako, si Jesus, tinulak siya sa lupa, napahiga siya, para doon na siya ipapako. No? Jesus thrown to the ground, with ripping wounds. At pagkatapos, alam niyo bang masakit doon? Bago siya ipako, di ba nakarob siya na puti? Di ba naglakad siya? May dugo yun. Natuyo na yun. Biglang, siya! Alam mo yung band-aid, may sugat ka, nasama yung laman. Yung buong robe yun imagine how painful it is. Tinanggal yung robe. Di nagdugo na naman. Lost blood na naman. So, parang nahihirapan ako. At pagkatapos, nakahubad siya, nandun siya sa lupa. Lupa, marumi. Kaya tanong, baka yung mga alikabok doon nagdikitan lahat sa likod niya, sa mga sugat niya. The Greek meaning of hands is included kasi maraming debate. Saan ba pinako talaga si Kristo sa kamay? Sa palad ba? O dito? Nanonood tayo, may napapanood tayo dito. Meron naman dito. Sabi sa Roman tradition, ang ibig sabihin sa kanila ng hands, pag sinabing hands, kasama daw ito. Yung wrist, kasama siya. So therefore, maraming mga research na nagsasabi na dito siya sa wrist pinako. Kasi pagka dito sa palad, merong tendency, kasi nakahang siya eh. So yung weight ng kanyang katawan ay nandito nakasalalay sa palad. Kapag dito raw pinako si Kristo, maririp yan. Nalaglag siya. Kasi yung bigat mo nandun eh. So, they are suggesting na dito siya. Pero how about yung sinabi niya kay Tomas, na, or sa pelikula lang yun, na may butas ng pala. So, very complicated. Pero, huwag kang malito kapatid. Ang mahalaga doon, ipinako si Kristo, gumamit ng pako. Kahit saan pa yan, the fact, naninil siya, na pinierce siya, no, sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, naipako siya, ililip yan eh. Diba? Bago nga iyan yan, pagkalip niya, nandun na yung bigat ng katawan. So, handun pa rin yung mga sakit na muli at muli niyang mararamdaman. The huge nail, 7 to 9 inches long, damaged or severe major nerves to the hand. No? Kaya ang sabi nila, dito siya. This causes continuous agonizing pain of Jesus. Pati yung arms niya. Dapat pa may sugat ka, kahit alitit lang yung sugat mo, parang lahat ng buong katawan mo nararamdaman mo. Kaya kailangan mo uminom ng Mepinamic. May commercial pa. No? Mepinamic baka naman. No? As it lifted, Jesus' full weight pulls down on his
nailed his and his shoulder, tas yung kanyang balikat, nabali yun. Dahil hangdun yung bigat eh. No? In this position, Jesus' arms stretched to a minimum of 6 inches longer. Kumbaga, nahatak siya ng 6 inches longer. Kailan yung 6 inches? Ay, ito yung, siguro ito yung inches, 6 niyan. Humaba siya, na-stretch siya. So, lalo niya na-feel yung pain. The weight of the body pushes down to the nails and the ankle support the weight. The nails would not rip through the soft tissue. Ito yung pinapaliwanag natin kanina. So, as Jesus hangs on the cross, the weight of His body pulls down on the diaphragm and the air moves. His lungs and remains there. Jesus must push up his, ito yung papaliwanag ko, nakapako siya. So, nahihirapan siyang huminga. Tapos, damage na yung lungs mo. Eh, dun galing yung air, di ba? So, kapag huminga siya, masakit. Kaya ang tendency nun, yung paghinga niya, konti-konti. Na-manage yun ni Jesus. In order to speak, the air must pass over to the vocal cords during exhalation. So, napakasakit nung nararanasan niya. The gospel note that Jesus spoke 7 times, yung 7 last word, na-manage niya pang sabihin yun. Pero alam niyo ba, habang binibigkas niya yung 7 last word na yon, too much pain. Sa bawat paghinga niya, pain ang kanyang nararanasan. Number 6, the excruciating path of piercing the nails on his feet sa paa naman. But he was pierced for our rebellion. Sabi sa Isaiah 53 verse 5a. Notice the word feet. Feet and faith. Nung nakapako si Kristo sa krus, ito yung dalawang kamay niya, tapos nakaganan yung paa. Supposedly, itong paa ang tutulong sa kanya para makuha niya yung bigat na nandito yung sa kanyang buong katawan. Pero alam niyo ba, ang ginagawa ng mga malupit na Roman, binabali nila tong bintik para pahirapan talaga. Lalo hindi siya makakahinga nun. Wala nang tutulong. Kasi parang baliwala na yun eh. Pero there is faith. There's a big faith of Jesus na makikita natin dito. Doon sa kanyang mga paa na yun, there is faith. I can stand whatever trouble. I can stand whatever pain I've experienced. Because I love you. I can stand all the agony. I can stand. Ano man ang mangyari sa akin, I will stand. How many times you will stand for Jesus? How many times you will stand to honor Jesus? Baka pag Sunday lang natin siya ino-honor. How about in our life, na merong gulo, na merong malabong pangyayari sa ating mga buhay? Tumatayo ba tayo at sasabihin natin na, salamat Lord sa problema na binigay mo sa akin, lalo akong lumalakas. May nanalangin ba sa atin ng ganon? I can stand. Kahit kalimutan ako ng best friend ko, I can stand. Dahil ang unang tumayo sa akin ay ang Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Dahil natin siya ng palakpak. Ang dami niya nasa. How Jesus stand with piercing on his feet is showing the faith works. We have faith. Pastor Grace discussion faith. And then, for a man who crucified unable to take a breath upward, the soldiers will break the bone. Bago pa i-break yung bone ni Jesus, namatay na siya na. Wala na. So useless din. Kaya si Jesus namatay siya without the broken bones. Can you stand faith for Jesus? Can you stand your faith through Jesus, who was able to stand? Now, and lastly, the excruciating path of spear on his side. Tinusok siya. Alam niyo ba na tumagos yun sa puso? At ang lumabas doon ay magkasamang dugo at tubig. Yung tubig galing sa lungs yun. Dahil na-rape na yun eh. So, struck with the spear, produced sudden flow of blood and water.
Hindi ito maipaliwanag ng medical. Sa tindi, no? In His death, Jesus still able to show the overflowing love and blessing to you. Saan tumitibok ang puso mo? Sa pera ba? Sa luho ba? Sa kasiyahan ba? Ano kay si Jesus? Sa'yo, tumitibok ang puso mo. He gave even His full heart for you. Before we end, we have a short film showing. This movie, directed by Mel Gibson, and sinabi dito, yung mismong artista, si Jim Caviezel, na born again siya nung ginanapan niya to. So let us see, lahat ng sinasabi ko, most of them ay naririto. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb who came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que iba a aquella cruz. Por la Via Dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, el Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la Via Dolorosa al Calvario. The moment to the heart Pwede ba tumayo tayong lahat? Ang isa ba na sabi mo sa Panginoong Jesus,
Panginoon, gusto kong maranasan kahit konti yung faith mo na ibinigay mo para sa akin. Gagawin natin yan. Yan lang willing. Pwede bang tayo dito sa gitna na mayroon kayong space? Tapos, kung maghubad yung sapatos nyo, hubarin nyo. And then stretch your arms para huwag tayo magkabanggaan. Stretch your arms. Like this. Sige, doon sa may gusto. Kasi, andito ka para kay Kristo, di ba? Tingnan natin. No, let us see. Gusto mo maging bahagi ng pain ni Kristo dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo? Try it. Sige, subukan natin. Stretch your arms. Sige, stretch mo. Yumuko ka. Yuko mo yung ulo mo.